Hello mga boss! Isang makulay na umaga sa inyong lahat. 3 minuto na naman na siksik ng kaalaman tungkol sa K-12 Basic Education Program ang hatid ko sa inyo. Para sa inyong kaalaman mga boss, ang K-12 ay bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Layunin ng programang ito na pagbutihin at pataasin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. At kasabay ng pagpapatupad ng K-12 program, may mga ilang pagbabagong ipinatupad sa ating kasalukuyang kurikulum. Ang dating Basic Education Curriculum o BEC, binago na sa pamamagitan ng K-12 curriculum. Kung dati-rate tinatanggap sa grade 1 ang mga estudyante kahit hindi nag-kinder, sa ilalim ng K-12 program, hindi na ito pahihintulutan. Dahil lahat ng mga batang nais pumasok sa elementarya, kailangan munang pumasok sa kinder. Ngayon, alamin natin kung ano-ano pa nga ba ang mga mahalagang pagbabago sa elementary curriculum. Bukod sa mga subjects na Filipino at English, idinadagdag din ang subject na mother tongue o wikang nakagisnan ng bata. Bukod sa pagiging subject ng mother tongue, ito rin ang magiging medium of instruction o gagamitin sa pagtuturo ng math, science, araling panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao, Filipino, English at Music, Arts, PE o MAPE. Mula kinder hanggang grade 3. Gagamitin kong halimbawa ang wikang Hiligaynon. Ano ang ginagawa ng tao sa larawan? Sa mother tongue na Hiligaynon, ang sagot ay dalagan. Sa wikang Filipino, takbo. At sa wikang Ingles, run. Naniniwala ang kagawaran ng edukasyon na mas maiintindihan ng mga estudyante ang itinuturo sa klase kung ang wikang gagamitin ay kanilang mother tongue. Kung dati sa high school pa tinuturo ang subject ng Music, Arts, Physical Education at Health o MAPE, sa ilalim ng K-12 curriculum, ituturo na ito sa grade 1 pa lang. Bukod pa riyan, ang dating National Achievement Test o NAT na kinukuha ng mga 4th year high school students at piling level sa area ay papalitan na ng end of grade 6 assessment. Mahalaga ang exam na ito para malaman ang academic performance ng isang estudyante. Makakatulong din ito para alamin kung sapat na ba ang nalalaman at husay ng mga mag-aaral bago tumuntong ng high school. Ang end of grade 6 assessment ay magiging exit exam sa elementary ng mga grade 6 students at entrance exam naman sa mga papasok na grade 7. Samantala, sa muli naman nating pagkikita, sabay-sabay nating aalamin ang mga mahalagang pagbabago sa high school curriculum. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o ilike ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Magandang umaga, ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!